I've been here since 2013. So mag 11 years na ba yun? Yeah, Or mag-11 years na. tagal na rin, no? Australia ba yung first na country mo or is this your second, third na country? This Or is my third. Oh, okay. Saan ka dati? As part of my school, nag-practicum ako sa US, sa Alaska, and then sa Spain, sa Barcelona. 6 months each. Alaska. Malamig yun. Sobra. Even summer kami doon, or summer yung punta namin, single digit. Yun ang weather nila doon. Like 5, 6 na suot pa din. And kumusta naman doon? Masaya ba? Malungkot? How was the experience? Masaya kasi mostly mga kasama ko, mga Pilipino. Parang batches, pinasinend kami ng school batches para hindi kami malungkot. Kasi may kasama kami sa trabaho na Pilipino. And then, after that, nag-Spain ka? Or nauna ang Spain? Pangalawa ang Spain. Okay. And then, kumusta naman yung experience mo sa Spain? Mahirap. Especially sa language. Kasi syempre, nasa gitna. Alam natin yung ibang mga simple words. Pero sila kasi hindi sila marunong mag-English. Kaya ang hirap din na, to cope up with them. Paano makipag-communicate. Kailangan mo pag-aralan yung language itself. And nag-aral din ako as part of our schooling. May beginner language kami ng international language, which is I choose Spanish. Oh, so thankfully, hindi na ganun kahirap para sa iyo. Ano ba yung pinaka-motivation mo coming here to Australia? Kasi nandun ka na sa Alaska, nakapag-Spain ka na, maganda rin ang Spain, but you still chose to move here and you've been here for quite some time. Ano yung pinaka-motivation mo coming here? My motivation actually is, kasi nagtrabaho din ako sa Pilipinas in between. Sa akin yung motivation ko kasi sa liit ng sinasahod sa Pilipinas. Back then when I was starting in the Philippines, hindi nyo maano pero 400 pesos lang a day. And then I work 12 hours. Oh my God, parusa. Yeah. 400 pesos a day. Which is that time minimum, wala pa sa minimum actually. Oh, ang dinig ko ngayon parang nasa minimum is 500 something. Pero that time 450 yata as far as I know. Rizal area kami noon which is city kind of province pero maliit pa din siya. So galing ka ng Alaska, nag-internship ka sa Alaska, Spain, umuwi ka ng Pilipinas. How long between arriving back in the Philippines bago ka pumunta ng Australia? Took like more than a year yung processing. Okay. So saglit ka lang pala na nasa Pilipinas. Ano ba yung entry mo dito? How did you get here? Did you apply for sponsorship? May nahanap ka bang agency? May agency kami. May agency kami na nag-process. Pero ang pinaprocess lang nila that time is yung 402 visa. Which is ano yan? 407 ngayon, internship visa or OJT visa. Okay. So parang training visa. Training visa. Okay. So training visa yung entry mo and then ngayon, ano na yung status mo? I just applied for my citizenship. Oh, wow, congratulations. So konting kembot ka na lang. Inaantay ko na lang yung schedule for test and everything. So almost there. How long did it take you to become a permanent resident? Nag-process ako ng PR ko 2022 and then nakuha ko siya ng 2024. 20 months. Oh, wow. And then ang occupation na ninominate mo is Cook. chef. Oo, yeah. I think back then talagang in demand yung mga cook nga. Prior to our interview, ang sabi mo sa akin, ilang beses ka na nawalan ng trabaho. At ang pinakamasaklap dito, yung visa mo back then is tied doon sa employer mo. Tell us, anong nangyari? First, yung unang company, they called for redundancy. I was paid, pero syempre, as part of the ruling ng visa, kailangan namin makapaghanap ng work within 90 days, I think. Kaya medyo pressure sa akin na maghanap ng someone na diretso sponsor agad, na hindi ko na kailangan munang magstay for past few months and then saka sila magde-decide if i-sponsoran ka. Yun yung sa akin, struggle. And how hard was it or how easy or how hard was it for you back then na makahanap ng panibagong employer na sasalo na sponsorship? Actually, for now, because of Facebook and everything, like all the apps, madali na siya Kasi lahat naghahanap doon. Plus, there's an agencies also na willing to help. Yung una kong company, after doon sa first company pala, yung second company na pinag-transferan ko, ang nag-help sa akin doon, agency. Pero yung third, I tried na maghanap doon sa Blue App, sa Facebook. Oh, wait lang. So, second, third, so dalawang beses ka nawalan ng trabaho? 3 actually. Okay, and then each time, employer sponsorship yun? Yung una, because tapos na yung kontrata ko for 407 visa,
I need to, to find someone na magtutuloy ng for working visa na. And then yung second, kailangan ko maghanap naman ng magtutuloy nung working visa ko para matapos ko and makapag-apply ako ng PR. And then ano yung PR na eventually in-applyan mo? It's 186 visa direct entry. Ah, okay. So employer sponsorship din Yeah. talaga siya. And is it the same company that you're still working now? No, it's not. But how did you feel na nag-grant ka na but you have to eventually leave them? Actually, happy kasi 5 years na din ako sa kanila eh. Parang syempre napagod na din and then same time parang pare-pares na lang yung nangyayari. Sabi ko parang mas gusto ko naman ng ibang cuisine, ibang experience. Kasi dati cafe restaurant lang, ngayon I'm working in a hotel casino. So mas ibang experience naman. At saka 5 years doon. So I think sulit na rin Yeah, yung sulit. yung binayad nila. During that time na you were at a limbo, palipat-lipat ng employer, naghaantay na makahanap ng employer, how did you feel back then? Actually, kasi with the help of my mom, who always there, kasi siya naman lagi nag-a-advise sa akin paano gagawin and then paano iisipin para, kasi pinoprotektahan din ng parents ko yung mental health, kumbaga. Alam nila kasi kung gaano kahirap. Even my dad, alam nila kung gaano kahirap mag-isa. Kasi my dad also worked in Japan before, which is na-experience niya yung mga ganitong bagay. Kaya alam niya kung paano na gagawin, makipag-usap ka sa ibang tao, or whatever, nandito kami ng parents mo, tumawag ka. Kaya madali na sa akin kasi nandyan ang parents ko na to support me and to advise. And I think that's good kasi yung dad mo sa Japan, mag-isa din for 10 years. Kasama niya yung mga kapatid niya pero as far as I know, hindi sila magkakasama ng bahay. And what about you? You've been here for going 11 years, Yeah. right? Yes. And then mag-isa ka lang din. Ano yung feeling na mag-isa ka lang in a foreign country for that long period? Nasanay na eh. Actually, nasanay na ako kasi especially this place where I live now, there's a lot of Filipinos. In front of me is a Filipino shop, which is pag yung nabuburdo ako or nalulungkot, punta lang ako doon. May mga makakausap na ako mga Pilipino. And then pag na-miss ko yung Filipino food, kahit hindi ako magluto, may mga lutong pagkain na din silang available. Ganun. So kahit papaano, parang feeling mo pa rin nasa bahay ka pa din. Oo. And same time, may mga friends ako from church before na nag-guide sa akin, na feeling community, ganun. Kasi ang hinanap ko nung pumunta ako dito, ano yung magiging community ko? Ano yung magiging kasangga ko? Once na nalungkot ako, na-feel ako ng anxiety, sino yung malalapitan ko? Actually, alam ko na kung sino. Kumbaga, parang may listahan na ako na, pag ganito yung naramdaman ko, ito tatawagan ko. Pag naburdo ako sa trabaho, ito tatawagan ko. Kasi chef din siya. May experience din siya. Ganun. So yung mga friends mo, yung katrabaho mo na Pilipino, sila na yung naging community mo dito? Sila na. And then, syempre, may mga Filipino din na mga nag-i-invite sa akin. Like, here, may mga Pilipino akong na-meet during Christmas or New Year. Ni-invite ako, Eugene, dito ka. Punta ka sa amin para hindi mo ma-feel yung, yung sadness during Christmas Eve or New Year's Eve. Yan. So kahit wala kang kamag-anak, medyo okay lang kasi may community ka Saka naman. nasanay na din naman. Sanay-sanay lang naman yan. 11 years dito sa Australia, hindi mo ba naisip na lumipat ng ibang bansa or umuwi sa Pilipinas for good? No, especially ngayon, PR na-experience ko na yung mga privileges like sabi natin Medicare, na anytime magkasakit ka, punta ka doon sa doktor mo, wala kang iisiping pera na kailangan mo ilabas o kailangan mong pag-ipunan ko muna. Kasi like sa Pilipinas, syempre, pag nagkasakit ka, hindi naman basta-basta maglalabas ka ng pera kasi mahal din ng pagpapagamot. Even if you have the PhilHealth or whatever card you have, may mga lalabas ka ding pera. Kumbaga, yun yung isa sa mga privilege na gusto ko dito is yung Medicare. Na kung magkasakit ka man, wala ka nang iisipin. What about moving to another country? Exploring, maybe going back to Spain, trying some other countries in Europe? Maybe no. Australia is my home country na. I call Australia as my home country and this will be maybe my last. Ano yung isang positive side about living in Australia na sort of ikaw lang mag-isa, wala kang kamag-anak? I think wala namang positive and negative akong nakikita actually. Siyempre nasanay na din kasi. Sanayan na lang siya na mag-isa ka, nagagawa mo yung gusto mo. Pero siyempre may limit din. Like siyempre budget-wise,
iisipin mo syempre yung gastusin mo, and then kailangan may emergency fund ka kung sakaling may mangyari na hindi inaasahan, whatever. Yun. Kung uulitin mo lahat from Spain, how would you do it differently? Siyempre, wala akong mababago kasi like lahat ng mga nangyari sa akin is because of my job. Is because of what I studied. Lahat doon siya papunta kung saan baga sa gusto ko. Dati, nung medyo naburyo at napagod ako, sabi ko, siguro stop ko na tong pagiging kusinero ko. Pero, inisip ko lately, sabi ko, ito ang nagdala sa akin sa Australia, pero bakit ko naman hihinto? Kumbaga, may some point nakakapagod, pressure with the boss and everything, pero wala parte na ng buhay ko to Kumbaga, dito na yung 10 years, 11 years ko sa ganitong buhay. Kailangan ko ng matutunan na i-normalize na lahat ng pressure, i-normalize na lahat ng stress, ng anxiety na nararamdaman ko after work. Kasi hindi mo maiwasan sa boss yun, lalo na pag yung high-end na business or na restaurant, internationally known na restaurant, yung pinagtatrabahuhan mo. Sobrang yung quality ng pagkain medyo mataas, kumbaga. So malaki yung pros, pero it doesn't come without any cons. Meron talaga, may pressure, anxiety. May pressure, anxiety nandyan, pero with the help of my parents na always there, call away, nalalabanan naman. And syempre may Medicare. Medicare is also part of your mental health. Meron silang binibigay na plan, kumbaga, at may mga doctor na libre na sakop nung card. Nakakatulong sa akin yun. You came here at the very young age of 22. Yeah. Ano ang mapapayo mo sa mga ganung edad ngayon na nagdadalawang isip o natatakot gawin yung mga bagay na gusto nilang gawin? And it doesn't even have to be moving abroad. It can be anything. Mag-start ng business, start ng work. Kasi sa'yo, at the age of 22, you took the risk. Actually, na 20 to 20 years old, parang kumbaga ibang bansa na din yung from 20 years old. Yun na yung naging buhay ko. Sa mga 20-something na nag-iisip kung mag-ibang bansa or mag-open up ng business or whatever, nandyan yung hirap, nandyan yung pagod, nandyan ang lahat. Pero strive lang. Pasukin mo. Hindi mo kasi makikita yung bagay kung hindi mo papasukin. Kung hindi mo itatry. Wala naman, sabi nga nila, 'di ba, walang masamang sumubok. Subok lang ng subok. Tapos pag yung doon ka nag-success, go for it. Pag hindi, try another one. Wala namang mawawala 11 years here in Australia, ano yung pinakamalaking lesson na natutunan mo? Pinakamalaking lesson na natutunan ko, siguro dahil mag-isa lang ako for the 11 years. Kailangan mo lang malaman yung mga kung saan may lalagay yung sarili mo or magkaroon ng community na malalapitan. Yun lang naman Yun ang mahalaga sa mga sa mga single na katulad ko. I mean single na because I'm alone here, na meron kang dapat malapitan in case of makaramdam ka ng anxiety mo or makaramdam ka ng downside mo na nabuburyo ka na or napapagod ka na, meron kang mahuhugutan ng lakas. Yun lang naman ang importante as far as I know. And then, you have the family. Madali na. I mean, nandyan ang Facebook, TikTok, whatever, to message them, to ask help with them. Syempre, family yan Hindi ka naman, sa lahat ng mga tao, yan ang hindi lalayo sa'yo. Kumbaga, sila ang lalapitan mo bandang huli, kumbaga. At the end of the day, family pa rin talaga lalapitan. Even if nasa ibang bansa na sila. Sabi ko nga kanina, ngayon napakadali na. Not like before when my dad was in Japan, na napakahirap, na kailangan mo magsulat pa ng letter, tumawag, and gumastos using phone, na hindi ganun kadali katulad ngayon. Sobrang dali. Ngayon, sobrang dali na. Nandiyan na kasi ang communication. Well, that's very nice and a really good lesson and wisdom from Eugene. Guys, this is Eugene, isang chef dito sa Sydney, isang kilala at malaking hotel, restaurant, and casino. Yeah, and yung company is internationally known. Oh, di ba? Medyo pressure talaga. I can feel the pressure. Well, thank you once again, Eugene, for your time. Thank you for sharing us your story. Guys, this has been another wonderful episode of The Pinoy Expat. If you want more episodes like this, make sure to follow and subscribe on our YouTube channel. Once again, my name is Icon, and you're watching The Pinoy Expat. See ya!